Nasa 5-1 ako sa second set noong Wednesday, at natalo pa rin ako sa match na iyon, trying 6-2, 7-6. At sa totoo lang, 3 araw na akong iniisip kung paano ko ito sasabihin ng hindi nagmumukhang excuse. Pero wala na akong pakialam kung paano ito tunog. Kasi yung 7-6 ang parte na walang gustong pag-usapan ng tama. 1 game na lang siya mula sa pagbabalik ng biyahe pa uwi. Pero sa halip, nag-walk off siya na panalo, matapos mag-win ng 6 na sunod-sunod na games laban sa defending champion, tapos kinuha pa ang tiebreak, 7-1. At nang makipagkamay ako sa kanya sa net, isang bagay ang tumatak sa isip ko. Walang surprise sa mukha niya. Wala. Parang matagal na niyang alam na mangyayari yon. Ako, hindi. At doon ko naintindihan kung bakit nandito pa rin ako sa city na ito, nagsasalita, imbes na nagpapak ng gamit para umuwi. Kasi ilang linggo ko nang pinapakinggan kung paano siya pinag-uusapan ng tour na ito, at mali lahat. Mali ang basa nila. Mali ang tono. Mali ang kwento. 2 beses ko na siyang nakalaban ngayong taon. Noong April sa Stuttgart, tinalo ko siya 6-1, 6-4 sa clay, at umalis akong akala ko gets ko na siya. Akala ko may hawak na akong sagot. Noong Wednesday, pinatunayan niyang wala pala akong alam. Pagdating ng 4th game, pareho pa rin ang tao sa kabilang side, 4 na buwan ang pagitan, pero ako na lang ang nasa stadium na naghahanda para sa lumang version niya. Kaya kapag naririnig ko ulit ang salitang story na idinidikit sa pangalan ni Alex Ila, gusto ko nang sumabog. Kasi ginagawa ng locker room na ito ang eksaktong pagkakamali na matagal nang ginawa sa akin. Tinatawag nila siyang story. It's beautiful 2 weeks. A fairy tale. The first Filipina. A girl who caught fire at the right moment. Pero alam ko kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang iyan sa totoong buhay. Ibig sabihin, hindi siya threat. Ibig sabihin, samba lang yan. Weather lang. Baka hangin lang. Baka face lang. Tapos pwede na ulit bumalik ang lahat sa 4 na pangalan na gusto nilang bantayan. Pero heto ang totoo. Nobody is safe from her. I've played her. Iyon ang kaibahan. Hindi ito haka-haka ng commentator. Hindi ito kwento lang sa paper. Nasa kabilang side ako ng net sa loob ng 2 oras, at naramdaman ko kung paano siya maglaho ng space, oras, at kumpiyansa mo. At ang epekto niya hindi nawawala. Marami ang nanood ng Swiatek match at mali ang naging basa nila. Nakita nila ang 7-6, 6-2 sa center court laban sa defending champion, tapos tinawag lang na upset. Too many errors. Move on. Pero kung yun lang ang nakita mo, hindi mo nakita ang totoong nangyari. Hindi bumabagsak ang isang player sa center court dahil lang puyat siya. Hindi ganon ang sport na to. Ang mga errors na yon built. Kinain siya ng paisa-isa. Bola pagkatapos ng bola, may dating na bahagyang mali, sa taas, sa lalim, sa pace, at habang tumatagal, parang hinihigop ka mula sa loob. Hindi iyon simpleng panalo. Iyon ay 40 minutes ng dahan-dahang pagkakagupo ng isang champion. At ang first set na iyon umabot pa sa tiebreak. Hindi siya binigyan ng kahit ano. Tumanggi siyang umalis. Tumanggi siyang sumuko. At noong bumukas ang pinto, tinapos niya ang laban na parang matagal na niyang hawak ang susi. Kasi kapag kalaban mo si Alex, hindi lang ikaw ang natatalo. Ikaw mismo ang unti-unting lumalaban sa sarili mo. At siya, tahimik lang siyang nanonood habang ginagawa mo iyon sa sarili mo. Yan ang gusto kong maintindihan ng mga tao. Hindi lang forehand. Hindi lang serve. Hindi lang shot na pwede mong i-freeze sa screen at tawaging weapon. Ang tunay na weapon niya ay mas masakit kaysa doon. Pinapahirapan ka niya hanggang sa mapansin mong gumuguho na ang laro mo. Hindi siya naglalaro ng mas magandang version ng tennis mo. Naglalagay siya ng version ng sport mo kung saan biglang humihinto gumana ang strengths mo, at minsan, 20 minutes ka bago mo mapansin na wala ka na palang kontrol. Noong first set ko noong Wednesday, gumawa ako ng 14 na unforced errors. Siya, 4 lang. At honestly, hindi ko pa rin masasabi kung aling shot niya ang talagang bumutas sa akin. Ganon siya kagaling. Hindi mo laging nakikita ang sugat habang nangyayari.
At dapat nang itigil ng mga tao ang pagsasabing Wimbledon ang unang beses na nakita nila siya. Hindi. Hindi iyon ang una. Pangalawang beses na niya iyong tinamaan si Miami. Noong nakaraang taon, una pa lang iyon. Hindi ka tatalo sa isang 6-time major champion ng 2 beses, sa 2 magkaibang surface, 15 buwan ang pagitan, beefy accident. At sa puntong ito, dapat nang itapon ang salitang accident at palitan ng mas tapat na salita. Kaya noong pauli ni match, akala ng iba doon matatapos ang fairy tale conversation. Pero halos walang nakatingin ng tama. 6-4, 4-6, 6-3 sa center court. 2 hours and 22 minutes. Nandoon si Federer sa box. At ang naisip lang ng karamihan tapos na ang run. Pero balikan mo ang middle set. Ang mga bagay na gumagana sa first hour, biglang tumigil. Nasolve na ni Jasmine ang return position. Hindi na pumapasok ang serve kung saan gusto ni Alex. Umiinit ang katahimikan ng crowd, yung klase ng katahimikan na maririnig mo kapag alam nilang may ending na. Pero nanalo pa rin siya ng set na iyon. Kaya isipin mo iyon. Nabigo ang best patterns niya, pero hindi gumuho ang structure. At yan ang kailangan tandaan ng bawat player sa tour. Hindi mo pwedeng alisin ang isang bahagi ng laro niya at asahan mong babagsak na lahat. Hindi ganon si Alex Ila. Ang gawin niya, magre-reorganize. Hahanap siya ng natitirang gumagana, tapos bubuo siya ng bagong laban habang nakatitig ka pa lang sa kanya. At kahit bad day niya, mas matibay pa rin iyon kaysa sa good day ng karamihan. Ganon ang nangyari sa akin mula sa 5-1. Akala ko kinuha ko ang Kwiatkowski niya. Pero sa totoo lang, siya pala ang bumuo ng bagong Kwiatkowski gamit ang mga bola ko. At alam ko kung ano ang pakiramdam ng tawaging story imbes na threat. Alam ko rin kung gaano katagal bago tumigil ang mga tao sa ganoon. Nung 19 ako at nasa VIC Open, ako ang pinaka-surprising na bagay sa tennis. Ang coverage, parang event lang ang touring. Parang may nangyaring interesting. Parang hindi skill ang pinagmulan, kundi pagkakataon lang. Parang ang pag-abot sa Grand Slam final ay nangyari sa akin. Hindi na ako ang gumawa noon. Inabot ako ng maraming taon. Maraming talo. Tapos title. Tapos title defense. Bago tumigil ang mga tao sa paglalagay ng results ko sa ilalim ng weather. At si Alex, dadaan siya sa parehong proseso. Masasayang ang oras ng lahat habang iniisip nilang 2-week story lang siya. Pero habang nag-aantay sila, siya naman ay gumagaling. At pagdating ng araw na tanggap na nila na permanent siya, nakakuha na siya ng mga panalo laban sa kalahati ng top 10. Nagsisimula na iyon ngayon. Tinalo niya si Qinwen noong Monday. Ako noong Wednesday. Si Elena noong Friday. 3 araw. 3 pangalan. 1 linggo. At iyon na ang 6th win niya laban sa top 10 this season. Pareho kaming left-handed, at sa scouting point of view, napakalaking detail noon. Sa tennis, ibang language ang left-hander. Baliktad ang angles. Baliktad ang patterns. At lahat ng inensayo mo buong linggo, pwedeng mapunta sa maling direksyon. Pero hindi lang basta lefty ang nakakatakot. Ang nakakatakot, lefty siyang marunong mag-isip. Karamihan sa mga left-handed players, umaasa sa awkwardness. Umaasa sa natural na hirap na dinadala nila sa right-handers. Pero si Alex hindi ganoon. Hindi lang siya left-handed. Strategic siya. Ginagamit niya ang left hand bilang starting point, tapos nagtatayo siya ng mas malalim na plano sa ibabaw noon. Hindi lang siya naghahagis ng bola. Inaayos niya ang laban. Nakikita ko siyang nagsiserve hindi para lang manalo ng point, kundi para ayusin ang return mo. Bawat bola may direksyon. Bawat serve may kinabukasan na siyang iniisip. Hindi iyon simpleng lefty pattern. Chess opening iyon na ihinahatid ng kaliwang kamay. At malaki ang pagkakaiba noon. Kasi ang pattern pwedeng aralin. Pero ang chess opening na mabilis niyang binubuo sa court, mas mahirap hulaan. At may sandali sa first set na hindi ko malilimutan. Nakausap ko na iyon sa 2 tao lang sa buhay ko, parehong players na nakaharap na rin siya. Pareho nilang naramdaman ang parehong bagay.
Yung match na inihanda mo, hindi pala iyon ang match na kinaroroonan mo. Maayos ang prep. Tama ang video. Totoo ang patterns. Pero paglabas mo sa court, iba na siya. Nag-iba na ang shape. At ikaw na lang ang naiwan, hinahabol ang isang version niya na wala na sa harap mo. Iyon ang pinakamasakit na pakiramdam sa sport na ito. Nasa gitna ka ng 15,000 tao, may box ka pang puno ng coaches at staff na isang linggong naghanda para sa'yo, pero biglang lahat ng impormasyon nila, wala nang saysay. Ang tanging ibang tao sa building na nakakaintindi sa'yo ay siya ring naglagay sa'yo sa sitwasyong iyon. Noong Wednesday, tumingala ako sa box ko sa 4-5 at wala silang maibigay sa akin. Hindi dahil hindi sila magaling, kundi dahil expired na ang impormasyon. At yon ang mas nakakatakot. 2 player na nakausap ko pagkatapos ay halos pareho rin ang sinasabi. Kaya hindi ito tsamba. Repeatable ito. At yan ang tunay na problema ng lahat ng kalaban niya. Hindi mo siya basta ma-outplay sa isang set at aasahang tapos na. Kasi gumagaling siya habang tumatagal ang laban. Hindi steadier. Hindi lang more confident. Mas mahusay. Ang pattern na binuo niya laban sa akin sa second set, hindi na iyon ang pattern mula sa first set. Ginawa niya iyon mula sa datos na nakuha niya habang akala ko ako pa ang maihawak ng match. At sa oras na naiintindihan mo na ang ginawa niya sa opening 40 minutes, nag-a-adjust ka na sa version niya na wala na sa court. Wala pa akong nakakalabang ganito sa tour. May mga player na mas magaling sa akin sa mga bagay na kaya kong pangalanan at planuhin. Pero siya, habang sinusubukan mo pa lang siyang intindihin, nagbabago na siya. Ipinanganak ang style niya sa kakaibang paraan. Iniwan niya ang Pilipinas noong 13 siya para pumunta sa akademi sa Spain, mag-isa, sa wikang hindi niya alam, walang sinuman mula sa bansa niya ang nakagawa noon sa parehong landas. Walang template. Walang map. Walang nauna. At mas malaki ang bigat noon kaysa sa forehand, serve, o anumang shot. Kasi ang batang galing sa ganoong daan, hindi lang basta sumusunod. Natuto siyang mag-solve. Araw-araw. At ang isang solver ay ibang klase ng kalaban. Kasi ang executor, pwede mong basahin ang habits niya. Pero ang solver, hindi nakaangkla sa habits. Nakaangkla siya sa responses. At nagbabago ang responses niya depende sa tanong mo. Kaya hindi gumagana sa kanya ang scouting sa normal na paraan. Pwede kang magdala ng report na puno ng tendencies, pero pagsapit ng fourth game, patay na yon. Hindi dahil mali ang data, kundi dahil hindi naman talaga habits ang nakikita mo. Tama lang iyon para sa ibang kalaban. Pero ibang tanong ang tinatanong mo ngayon. Ibang sagot ang ibibigay niya. At may isa pang bagay sa pagde-defend ng title na hindi agad naiintindihan ng mga tao. Noong una, umaakyat ka lang. Pero sa pangalawa, may dala ka ng dapat ipagtanggol. At mas mabigat iyon. Alam ng bawat kalaban na may itinataya ka na. Ang iba, matatakot doon. Ang iba, lalong gaganda ang laro. Pero si Alex, parang mas lumalaya siya kapag may pressure. Wala siyang kailangang protektahan. Lahat ang gusto niyang kunin. At ang asymmetry na iyon, katumbas na agad ng 2 o 3 games, bago pa man ihagis ang unang bola. Kaya gusto kong malinaw ito. Hindi na kayo pinoprotektahan ng draw sheet. Hindi na kayo pinoprotektahan ng rankings. Hindi na kayo pinoprotektahan ng seedings. Tapos na ang panahon na pwede mong tingnan ang draw, pumili ng 3 o 4 na totoong banta, tapos ikot mo ang buong linggo mo sa kanila. Tapos na. At isa si Alex Ila sa pangunahing dahilan kung bakit tapos na iyon. Kaya sa mga player na nagsasabing handle siya parang ordinary, 21-year-old, tigilan nila yan. Hindi siya naglalaro ayon sa model. Hindi siya tumutugon sa pressure ayon sa expected curve. 21-year-old na down 5-1 laban sa defending champion ay dapat lose lang at matatalo ng may dignity. Pero siya, mas humigpit ang target niya. Kinuha niya ang oras ko. At ang 2 response na iyon magkasalungat. Pero isa lang ang paulit-ulit na gumagana. At para sa mga 17 at 18-year-olds na nanonood ngayon, ito ang ibig sabihin nun.
Siya ang halimbawa ng talent na pinalaki ng ibang klase ng preparation model. Hindi siya lumaki sa system. Lumaki siya sa isang dekadang puro solving. Araw-araw, problema ang hinaharap. At sa mga susunod na taon, mas marami pang ganyang players ang darating mula sa mga bansang hindi pa nakikita ng sport na ito bilang pinagmumulan ng ganitong klase ng threat. Mga player na hindi akma sa lumang template, pero marunong mag-isip sa paraang hindi kayang hulaan ng ordinary forecasting. At iyon ang susunod na 10 taon. Ang mga mauunang makaunawa nito, ready na. Ang mga maghihintay pa na bumalik ang tennis sa key normal, paulit-ulit na mabibigla sa second round. At pagdating ng rankings, sasabihin ng lahat na nakita na nila ito noon pa. Pero gusto kong maitala ng malinaw. May ilan sa amin na nagsabi nito noong July, unprompted, 3 araw matapos matalo, bago pa may magtanong. Nobody is safe from her. Hindi ang number 1. Hindi ang defending champion. Hindi ang player na nasa best surface niya habang nasa 5-1 siya sa harap ng crowd na sumisigaw ng pangalan niya. Walang epekto sa kanya ang lahat ng iyon. Lalabas siya. Sosolusyonan niya kung sino man ang nasa harap niya. At ang story na iyon, hindi iyon tumatanda. Hindi iyon nawawala. At walang ranking na sapat ang taas para protektahan ka laban sa isang taong natutong mag-solve ng sarili niyang landas mula pa noong 13 siya.